excuse? Ba't ako nangungulit sa'yo? Ana, I like you. Hindi pa nga napapatunayan na ikaw yung totoong anak ka rin, Nina. Feel na feel mo naman na hindi na kayo pwede ni Aldrin. Nina, hindi ako ang feeling. Ikaw. Alam niyo pa ulit-ulit kayong dalawa. Palagi kayong nag-aaway. Paano na yung pagkakaibigan natin? Ikaw ba nagpapatay kay Ben sa kay Angel? Tapos ipapaligpit mo si Uncle. Ginawa ko lang yan para sa kabutihan ng mga anak ko! Paano naman nila kriminal ka? Kailangan mo aminin sa kanila lahat. Aminin ng alin? Si Ruth talaga may pakana ng lahat. At hindi lang yun. Aldrin! Shut up! I am your wife! Tell me the truth! I'm so sorry, Auntie. I'm so sorry. Kulang iyak ka! Sige! This company and everything! It should be mine! Si Bobby, ang anak ko. Buhay si Bobby. Tinatawag na. Sir! Sir! Bakit parang kilala niya ako? Baka naman kasi may kamukha ka lang nakakilala niya. Auntie, nagpalagay na ako ng security sa kwarto ni Uncle Sir. For as long as on the loose roof, hindi mapapanatag ang loob ko. Kuya, naayos mo na ba yung mga damit mo? Saan kaya tayo dadali nila, Mami? Baka ibalik na tayo kina Lolo. Sana. Ang boring dito eh. Wala kang mapagtripan. Unlike sa mansyon, meron akong Karen na pwede kong awayin. Alam mo, Carla, pag si Karen ang tunay na apo, Fine. Pag siya ang tunay na apo, hindi ko na pwedeng gawin sa kanya yun. But kuya, that also means hindi mo na rin siya pwedeng maging girlfriend. Kuya naman kasi, sa lahat naman ng babaeng pwedeng mong magustuhan, bakit naman si Pokpok Jr. pa? Mga anak, aalis na tayo. Let's go! Ma, what happened? Nalaman na nilang lahat. what do you mean, Mami? Anong nalaman? Tsaka, sino sila? Yung mga gamit nyo! Mami! Ma! Napirmahan ko na po lahat ng papers ni Don Sernan. Pwede niyo na siya iuwi bukas. Salamat to, Doc. Bibisitahin ko na lang siya from time to time para ma-check ang condition niya. By the way, tinurukan namin siya kanina ng pampakalma kasi nagwawala siya. Bakit, doktora? Sabi ng nurse, may nakita daw siyang babae sa hallway after ng therapy niya kaya na-agitate siya. Babae? Hindi ko kaya si Ruth yun? No, kilala ng nurse ang asawa mo. It could be somebody else. Kaya mas mabuting sa bahay niya na siya pagpahingahin para malis ang stress niya. Sige, doktora. If you'll excuse me. Well, sino kaya yung babaeng yun? Pero alam niyo, Nay, tama si Abby. Parang ang gaan-gaan ng loob ko kay Mr. Monteclaro. Parang kilala ko siya. Alice, tama na yan. Baka kung saan naman mapunta ang usapang ito. Oo nga. Huwag ka nang bumalik dun sa ospital. Baka masamang tao yun. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Pero Nay, hindi nga makasalita si Mr. Monteclaro. Hindi nga siya makagalaw ng maayos eh. Mukha naman po mabait na tao si Mr. Monteclaro. Pero parang kilala ko talaga siya eh. Pero hindi ko lang talaga maalala kung saan ko siya nakita dati. Hindi kaya may nalalaman si Mr. Monteclaro sa nakaraan ko? At kung sino talaga ako? Baka naman nagkatrabaho kami dati ni Mr. Monteclaro. Ako, siguro dapat talaga balikan ko siya at kausapin. Hindi ka babalik sa kanya. Pero, Nay? Alice, pag-aawahan na lang ba natin yung nakaraan mo? Ano bang gusto mong malaman? Sinabi namin ng lahat-lahat ah. Yung nakaraan mo, sinabi nandun na. Kompleto na. Pero Tay, gusto ko lang kasi malaman ang katotohanan. Hindi nyo nga po alam ang lahat-lahat. Hindi nyo nga po alam na nanganak pala ako. Baka lang kasi may alam po si Mr. Monteclaro tungkol sa nakaraan ko at kung ano po nangyari sa anak ko. Anak, nung bumalik ka sa amin, pagkatapos mong maglayas, sabi mo, gusto mong kalimutan ang nangyari sa'yo. Kaya nga hindi mo sinabi sa amin, di ba? Kaya nga hindi namin alam. Kaya, anak, tama na.
Kalimutan mo na ang bahaging yun ng nakaraan mo. Lola, bakit po ang tagal niyo? Ano pong nangyari? Binantayan ko ang lolo sir ninyo at inaayos ko yung paglabas niya ng ospital. Lalabas na po si Lolo? Oo, mas makakaigin dito siya sa bahay at makakasiguro tayo na hindi makakapasok si Ruth dito. What do you mean, Lola? I guess kailangan nyo na rin malaman tatlo para maiwasan nyo na si Ruth. Karen, Ana, Nina, your Tito Ruth did something really very awful. Thank you. Ma! Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't tayo lumipat dito? Ano ba problema? Nag-away ba kayo ni Daddy? Yes! Nag-away kami ng daddy niyo. And yes, nagtatago ko sa kanya. Now give me your cell phones. Mami, I said give me your cell phones! Akin na! From now on, wala kayong tatawagan. Hindi niyo tatawagan ng daddy niyo o ang lola niyo o kung sino man sa bahay na intindihan niyo. but why? Aldrin naman! Ano bang mahirap intindihin sa sinasabi ko? Wala kayong pwedeng tawagan dahil pag tumawag kayo sa kanila, malalaman nila kung nasan tayo. And you know what will happen kapag nangyari yun? Mamatay ako. What? Yes, Carla. I will die. Gusto mo mamatay yung mami niyo? Hindi, di ba? So stay here. Stay here and do nothing, okay? Okay? Danny, sigurado ka bang tama ang gagawin natin? Oo. Kailangan lumayo tayo dito. Umalis sa magulong lungsod ng Maynila. Babalik na tayo sa Palawan. Sige, Manahimik lamang tayo sa probinsya. ayusin ko na yung mga gamit ni Alice. Nay? Alice, Alice! Nay, bakit tayo pupuntang Palawan? Hindi ko pa po nahahanap ang anak ko. Hindi pa po ako pwedeng umalis. hindi mo kasi naiintindihan eh. Nay, may hindi ba kayo sinasabi sa akin? May tinatago ba kayo sa akin? Wala, Alice. Wala. Pero bakit kayo ganyan, Tay? Lagi na lang wala, saka hindi yung mga sagot niyo sa akin kapag may tinatanong ako tungkol sa nakaraan ko. Niloloko niyo ba ako? Kilala niyo po ba talaga sino ako? Alice, anak ka namin. Pero kung talaga anak niyo ako, bakit hindi niyo alam ang lahat sa akin? Alice, tama na. Sige. Sasabihin ko ng totoo. Shelly, tama na. Tama si Alice, Danny. Karapatan niya malaman ng totoo. Dahil anak natin siya. Nay, Alice. Totoo. Alam namin na nabuntis ka. Alam namin na nagkaanak ka. Ang totoo nga niyan, ipinaampo namin ang bata sa isang kamag-anak sa Palawan. Pero tinangay niya ang bata. Halos mabaliw ka. Kaya nung mawala ang alaala mo, hindi namin sinabi sa'yo. Pero nabalitaan namin na bumalik na yung kamag-anak natin at dala niya ang bata. talaga po, Nay? Bakit ngayon niyo lang po ito nasabi sa akin? Dahil
wala kaming balita sa anak mo. Pero ngayon na meron na, papawiin na namin ang anak mo. Kaya kailangan, pumunta na tayo ng Palawan. Sige po. Saan naman kaya dadalhin ng Ruth na yun si Aldrin? Sana naman hindi niya ipahamak yung anak niya. Kailangan ko mabalaan si Aldrin. Kailangan ko siya mailayo dun sa mamati tao niyang ina. Karen, sa tingin mo ba alam ni Aldrin yung pinagagawa ng nanay niya? Siguro hindi. Wala namang nanay na magsasabi sa anak niya na masama siya eh. Alam mo, Karen, noon ko pa alam na matagal nang inis sa atin si Tita Ruth. Pero hindi ko alam na ganun pala siya kasama. Na kaya niyang saktan pati pamilya niya. Hindi lang basta iba. Si Lolo mismo yung tinangka niyang patayin. Kaya sana mahuli na siya. Sana makulong na yung babaeng yun. Peter, you have to do something. Kailangan ko malusutan tong problema na to. Paano? Inamin mo lahat sa tiyahin mo. Dapat kasi nanahimik ka na lang. Paano ako mananahimik? Tinuturo na ako ni Uncle. All because hindi mo nagawa yung dapat mong gawin. Hindi ko pa nakuha yung perang tinago ko sa kumpanya. Yung pera na lang sa bank account ko yung natitira. Hindi sapat yun para madala ko sa Amerika yung mga anak ko. Alam mo, Ruth, magpalamig ka na muna. Hintayin natin humupa galit nila. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun dahil sigurado ako isusumbong nila ako sa mga pulis. Oras na makita nila ako sa bilangguan ng diretso ko. Ganun sila kasama. After everything I did para palaguin yung negosyo nila. Pero may paraan pa para hindi ka makakulong, Ruth. Kaya nga magtatago ka, mananahimik tapos mag-iisip ng gagawin. Sige na. Ma, sinong kausap mo? Wala. Now go back to bed. Pero ma, parang... Aldrin naman! Ano ba? Ang dami-dami ko na iniisip, ang dami-dami ko na problema, nakikisabay ka pa eh! Please be a good son and stop pestering your mom. Mabuti bumalik na prinsesa mo, ah. Mommy? Daddy? Si Mr. Monteclaro? Siya ang daddy ko sa panaginip? Abel, si Ruth. It's dangerous for the children to be with her. Ay, no nga, auntie. Kaya nga pinapahanap ko na siya kay Leia eh. Hindi bale. Hindi ko pa uhuli si Ruth hanggat kasama niya ang mga bata. Kasi hindi magandang tignan na nakikita nilang mahuhuli yung mother nila. It's going to be very traumatic for them. Thank you, auntie. Di ba, hahanapin ko si Ruth. Aayusin ko yung gulong ginawa ng asawa ko. Teka muna, sana yung mga bata? Kanina, andyan lang sila eh. Di ba, mauna na ako kayo. Ako nang bala sa mga bata. Okay. Sige. Sige po.
Hello? Aldrin? Hello, Aldrin, nasan kayo? Saan kayo dinala ng mami niyo? Dad, nasa hotel room kami. Pero tell me first, ano ba talaga nangyayari? Bakit ako kayo pakausap ni mami sa amin? It's a long story, tsaka ako nasasabihin sa'yo. Kailangan kong malaman kung nasan kayo. Sige na, susunduin ko kayo ni Carla. Dad. Ma'am. Hello, Aldrin. Aldrin! I told you not to call your dad, Aldrin. This is Regency Makati. May I help you? Yes, hello. Do-double check ko lang kung dyan nag-check-in yung asawa ko. Ano? Si Mr. Monteclaro, ang tatay mo sa panaginip mo? Oo, Abby. Akala ko nga gawa-gawa lang sila ng imahinasyon ko eh. Pero hindi, buhay sila. Alam mo yun, humihinga. Mga totoong tao yung mga nasa panaginip ko. Teka, nasabi mo na ba to sa mga magulang mo? Hindi. Siguro wag ko na lang sabihin sa kanila kasi kapag kinakausap ko sila, parang mas lalong gumugulo. Pero Alice, Alam mo, Abby, kailangan kong makita si Mr. Monteclaro. Kailangan kong malaman kung bakit siya yung nasa panaginip ko. Saka, kung bakit parang kilala niya ako. bilisan natin bumili ng pagkain ha. Baka hanapin tayo ni Lola. Ang sabi sa akin ni Daddy, hahanapin daw niya sina Aldrin kapag naiuwi na sa bahay si Lolo. Kahit na. Ayoko mag-intay, no? Kailangan makausap ko na siya agad. Kailangan ako mismo yung kumamusta sa kanya. Pag narinig ko mismo galing sa bibig niya na okay na siya, tsaka lang ako matatahimik. Suit yourself. Ang sa akin lang naman, baka naman nagiging OA ka na naman sa pag-aalala. Nina, hindi OA ang mag-alala sa taong mahalaga sa'yo. Normal yon. Lahat ng tao nagmamahal, normal sa pakiramdam nila yun. Pwede ba? Huwag kang mabasag ng trip. Ulit-ulit. Hinayaan mo na. Lika! Ano? Bakit? Ano nangyari ka? Sino ba yun? Mami! Si Mami! Mami! Lika na dali! Ha? Ano ba kasi talaga nangyari? Bakit mo kami tinatago ni Carla? At bakit lagi kami mga suspicious people na bumibisita rito? Bakit ayaw mo kami ipakausap sa pamilya natin? Aldrin, you wouldn't understand. No, Ma, I'm 18 years old. Tinitrain mo ako humawak ng kumpanya eh. I'm sure maintindihan ko yan. Hindi. Mas mabuting hindi mo muna alam. Promise, sasabihin ko din sa'yo. Pero sa ngayon, hindi. Hindi pa muna dapat. Guguluhan ka lang. Basta anak ang importante. Magkakasama tayo. Tayo din na Carla. Saan na kayo napunta si Mami Maggie? Malalaman na natin kung sino ang totoong apo. Excuse me. Excuse me po. Nandiyan kaya siya sa taas? Saan kaya yun? Teka, wala. Doon, tignan natin doon. Kailan po siya lumabas? Kanina lang po, nagkasalisiho kayo. Siguro kung mas maaga kayo ng konti, baka nag-abot kayo ng asawa niya. Ganun po ba? Alam niyo po ba kung paano po makokontak si Mr. Monteclaro? Kasi kailangan ko po siya kausapin eh. Pasensya na po, pero hindi po kami nagbibigay ng ganung impormasyon. Sige, salamat. Sige po. Ayan, Alice. Gumagawa na ng paraan ng kapalaran. Baka naman kasi wala talaga alam si Mr. Monteclaro sa karami mo. Saan na siya? Sa anong floor ka napunta si Mami Maggie? I'm sure she's somewhere here. Teka, baka naman namalikmata lang tayo. Baka naman hindi talaga natin nakita si Mami Maggie.
Ana, nakita mo naman ako kanina, di ba? Halos hindi na ako makapagsalita. At nung nakita ko siya, hindi siya mukhang multo. Buhay na buhay sa Mami Maggie. Tama na. Enough talking. Bumalik na tayo, baka tayo naman yung hinahanap eh. Tara na, Karen. Tawagan mo na si Mang Delphine. Magpasundo na tayo sa unahan. Tara na. Hello, Mang Delphine. Halika na, labas ka na. Dito na kami. Sundayin niyo na kami, oo. Sige po. Ayun si Mami Maggie! Ay, teka, Mang Delphine, bilisan niyo! Teka, dito na! Hoy, hindi na! Teka lang, dito na! Halika na! Teka, Lisa! Saan kayo nagpunta? Kanina pa kayo hinanap si Rabel. Ako, kuya! Sundan niyo po yung wife ngayon na! Dali! Kuya, dali! Hello, Nina. Hello, Dad. O, nasan kayo ni Ana tsaka ni Karen? May pinuntahan lang po kami, tapos babalik na rin kami sa bahay pagkatapos. Okay, sige. Mag-ingat kayo, ha? Opo. Okay, I'll call you back. Yes, sir. Miss, I'm Abel Baredo. Ako yung tumawag kanina. Tanong ko lang sana kung nag-check-in yung asawa ko si Ruth Monteclaro Baredo. Okay. I'll check on it first, sir. Nina, bakit hindi mo sinabi kay Tito Abel na hinahabol natin si Mami Maggie? Eh, hindi pa naman tayo sigurado kung siya talaga yun eh. Nina, siguradong sigurado tayo. Kitang-kita natin, di ba? What if hindi? Ang dami-daming iniisip ni Daddy, ayoko na siyang guluhin. Tama si Nina, Karen. Kumpirmahin muna natin. Kapag sigurado na tayo, tsaka natin sabihin kay Tito Abel. Bahala kayo. Basta ako sigurado ako si Mami Maggie yun. Nanay natin yun. Ang isipin mo na lang yung anak mo. Kapag umuwi ka na sa Palawan, Alice, makikita mo na siya. Oo nga, Abby eh. Kinakabahan nga ako. Kasi diba, teenager na siya ngayon? Matatanggap kaya niya ako? Oo naman. Nanay ka niya. Tandaan mo, kahit anong tampo o galit na isang anak, sa loob, mahal at mahal pa rin niya ang nanay niya. O siya, alis na ako. Balitaan mo ako sa anak mo, ah. Uy, mag-FB ka. Pakita mo sa akin yung mga picture, ah. Ingat ka. Sige, ingat ka rin. Mami Maggie? Mami Maggie, sa wakas nakita na rin po namin kayo. Akala po namin hindi na namin kayo makikita eh. Sernan, inuwi ka na namin dito sa bahay. Alam na namin ang lahat. Si Maggie, buhay? Ano, Abel? Ipapakulong mo na ako. Pinagtangkaan mo yung buhay ni Angel. Please, Ruth. Suko ka na naman. Kung gusto mo pang makitang buhay ang mga anak, wala kang sasabihin kina Auntie. Sasama ko sila. Kukunin ko sila. No, you can't do that. Mom! Dad, stop this! Narinig niyo lahat? Alam mo, Ruth, walang kwenta yung mga anak mo. Sa alas na nakita ko. Nakita ko ang pinsan mo. Si Maggie Monteclaro. Tagal na kitang hinahanap, Maggie.